Do you know that MetaTrader 5 now has a native AI that you can use to dramatically improve your trading? All for free. Here's how. Ito, tingnan nyo, isang mabilis na sample lang kung paano in-integrate yung AI, specifically this time yung MT5 AI kasi libre siya, so you guys can use it para sa makatulong sa analysis mo, sa trades mo, makapag-adapt ka ng ano yung mga adjustments na gagawin mo on the following days. Dahil, for example, kagabi, di ba, nagkaroon ng losses doon sa gold algos natin. So I was trying to figure out, no? Actually, ganoon naman ako palagi. So pag may mga losses, kasi minsan kasi yung losses na yan, magiging opportunity siya para ma-convert mo into fine-tuning ng algo na for all you know, it will be, alam mo itong strategy na to nag-start to sa sa 60% win rate hanggang sa umangat. At nagsimula din siya sa mataas na drawdown hanggang sa nang bumaba yung drawdown. Kasi nga, every time na may losses, every time na may errors, palagi ko tine-check. So, baka kasi somehow, makatulong yung matututunan mo dun sa research na yon para ma-adjust mo yung algorithms mo or yung coding mo dun sa EA. So, di ba may losses kagabi? So, I was trying to figure out, sabi ko, ano ba to? Ito bang losses na to, dahil ba to talagang malas lang or, you know, may kinalaman ba yung naging spike ng movement ng gold? Kasi, yung isa kasi sa characteristics ng ating EA is medyo tight talaga yung stop loss niya. So to cut the story short, ang sinuggest, yan, ito yung prompt ko kay MT5 AI. Tapos, yan, nagsuggest siya dito, meron siya isang data na nilabas na kaya din naman gawin to ng mga ibang AI, kaya lang kasi ito kasing si MT5 AI, native talaga siya sa MT5 at lahat ng alam niyang data, puro lahat ng trading. So naka-focus lang siya, hindi siya, mas accurate yung data niya. It's na nakikita ko. I asked the AI to look back at least a couple of years. Sabi ko, i-figure out mo yung mga backtest natin kasi marami tayong backtest na ginawa dito sa strategy na to, like super dami. So, ang kailangan nila i-pull up yung data na yun, figure out kung ano yung mga common denominator ng mga losses. Kasi baka may kinalaman yun sa naging loss natin kagabi, di ba? Baka pwede nating maiwasan in the future. Pwede kong may adjust dun sa algo. Ang unang sinuggest niya is this. So this is also one of the reasons why you have to be knowledgeable in what you do before you consult AI as well. Because pagka minsan kasi may mga maling recommend yung AI, pag hindi mo naiintindihan, mag-oo ka lang eh. So, ang ang pinopose niya kasi ganito, masyado raw madikit yung stop loss natin na 0.15% of 0, ilan pa to? 3 to 8 ATR, 0.15% nun. So, recommend niya, hanapin natin yan ha. So, yan, common denominator of losses. I pulled the actual, so yan, sabi dito, the common denominator, huwag niyo papakit sa iba to kasi may mga secret code na nandito na hindi pwedeng malaman. Yan, so sabi niya, 0.07 to 0.08, ATR 14, inside the noise normal day, ganyan. So, parang pinopoint niya, kailangan ko daw maging i-wide digger yung stop loss, mabigyan ng room yung trade na mag-profit. Okay? Ako kagad, kinonsiyon ko kagad yun, hindi naman pwedeng basta-basta lang. So, lahat ng suggestion dapat i-test. Well, isa-suggest din naman ng AI yon na mag-backtest kayo. Hinahanap ko yung probability EA na pinagawa ko sa kanya. Tapos, dito na pala yun. So, let's get back to this. Sabi ko, denominator of losses. Balikan natin kasi may mga iba kami inayos. So, ayan, ito pala yun, sorry. Nastasa ako kanina. Exited via SL, 100% of losses. 99% blah. Tapos, yun nga, sabi niya nga, only 2 of 229 losses entered na greater than or equal to 1.5 ATR days. So, ibig sabihin nito, ang sinusubukan ko kasing alamin, kung yung nangyari bang movement kagabi na sobrang laki ng spike ng gold, which it happens every now and then sa gold naman, hindi naman kakaiba yon, pero did that actually affect the characteristics or the firing mechanism na pwede nating baguhin para in the future kung sakali magkaroon ulit ng ganon, maging pabor naman sa atin yung situation. Pero ang sabi niya nga, 2 out of 229 losses lang yung dahil sa gantong kalaking move ng gold. In fact, sabi niya, 34 trades on the big days. Pag sinabing big days, yun yung ginawa kong algo, diba, na yung ginawa kong bagong probability ng extension. Pag sinabing big day, yun yung gold na nag-extend siya sa more than regular closing day. Okay? Sabi niya, 94% ng mga panalo natin ay galing doon. So, we cannot really totally go against that kasi yun nga yung edge natin. Sabi niya, 2 best lang. So, ibig sabihin, technically, yung nangyari kagabi talagang malas lang. Natsempohan lang talaga. Hindi tayo matatalo sa mga ganong move. In fact, doon tayo nananalo, doon sa algo ng EA.
Ang ginawa ko, sige, mag-run tayo ng test kasi hindi naman pwedeng puro lang tayo naghihinala, 'di ba? So, ito yung malupit. Yung ni-recommend niya na 0.15% yung ni-recommend niya na taasan yung allowance for the ATR na I was against. Ito yung kinalabasan, 'di ba? So tama nga yung iniisip ko na so kunyari ito yung 5-year window, ito yung canonical natin, ito yung baseline, yung fixed stop loss natin, 0.15%. Tapos ito yung ni-recommend niya. Okay, so technically tumaas yung win rate, pero bumaba yung overall profit. Ang isa pa napansin ko dito, kasi yung AI kasi minsan, pag nagmamadali sila mag-backtest, hindi sila gumagamit ng real broker ticks eh. So, medyo may excite ka masyado kasi akala mo 1.5 million, grabe naman yun. Ang starting capital mo, 10 na naging 1.5. So, una kong sinabi sa kanya, hindi ka gumamit ng real ticks. So, meron kasing tinatawag na real broker ticks, merong mga mathematical formulas lang, merong OHLC lang. So, yun nga, hindi nga siya gumamit ng real ticks, kaya ayun yung nalabasan yan. Sobrang wild nung profit. So, sabi ko, i-run mo yung test dahil niya, sabi ko, so, nire-run niya. And then, ito yung actual data. Pero tama pa natin, di natin pwedeng lawakan or lakihan yung stop loss dahil lang na-loss tayo kagabi. Diba? That's not the finding. Realtix, wait lang. Ito yung original natin, 0.15%. So, from fake 1.5 million profit, $11,000 lang talaga from 2025 to 2026. And then dito naman, sinubukan namin doon sa isang strategy, ganun din, no? So, technically, ang findings namin is, hindi tayo pwede maglawak ng stop loss dahil lang na-trigger yung stop loss natin dahil sa nangyari kagabi. In fact, yung nangyari niyon, kailangan natin yun in the future kasi doon tayo nagpa-profit talaga. If that makes sense. Okay? So, ang bilis ng process, di ba? Normally, aabutin ako ng isang buong araw, hindi lang isang buong araw para matapos ko tong research na to. So, dahil sa tulong nga, mas maganda dahil si MT5 AI kasi nga, nasa loob siya ng MT5. Hindi mo kailangan magbigay ng access sa agentic mo or whatever. Siya mismo, dun sa loob ng MT5, dun siya magra-run ng mga test niya. Ang challenge mo lang dito, yung context window mo, 5 hours lang. Well, lahat naman talaga, 5 hours. Pero yung 5-hour window mo, pag naubos mo na siya, wala kasi siyang core memory. So, hindi niya makikip yung information about you. Walang personalization. Pero, yung mga projects naman na ginagawa niyo, sinisave ng MT5 AI. So, pag binalikan mo, pag sinave niyo yung project niyo, you can pull that up. Kunyari, napuno ko na to, close ko lang MT5 ko, balik lang ulit ako ng MT5, tapos remind ko lang siya na may ginagawa kaming project, nag-close lang yung window, kaya naman niyang makakatch up. Okay? And like kasi yung mga ChatGPT, yung Gemini, puro may mga core memory yan, saka personalization. Okay? Pangalawa, okay, ito pa isa, sana ma-adapt niyo yung ganitong klase ng framework. And first of all, you have to have that kind of naturally curious mind, right? No matter what. So, ito pa isa. Meron akong trade sa Euro CHF. Ito, as you can see, ang laki ng drawdown ko dito. Nagbawas na ako dyan, puro maliliit na lang naiwan. Dahil sa nangyari kagabi, isa sa nangyari kasi is lumakas yung Swiss franc. Na kung ikaw ay bagong trader lang or hindi mo pa naiintindihan, so kung hindi mo naiintindihan yung nangyari, isipin mo, ay, wait, malakas na yung Swiss franc. Pero as you know, siguro na-explain ko naman sa inyo ilang beses, pag meron kasing ganitong klase ng unwinding, ang tawag dyan unwinding, nagkaroon ng intervention yung Treasury, US kagabi, di ba nagsend ako ng message. Lumakas yung gold, pumutok yung gold ng sobra, silver as well, okay, may mga open trades pa nga ako dyan. Tapos, yung Swiss franc, lumakas din. So, hindi naman dahil sa correlated sa gold, pero mostly, unwinding to, nang bumagsak kasi yung yield eh. So, yung 10-year yield. So, hindi naman to uncommon scenario. Palagi naman ganyan pag merong bigla ang news na makaka-apekto dun, as you can see. Kasi nga, unwinding ang nangyari dito. So, ibig sabihin po, temporary lang. Okay? So, panibagong information, kung sakaling hindi nyo pa alam, temporary lang po yung strength ng Swiss franc. But yung weakness ng dollar, meron talagang macro behind that, as we know. In fact, if you go to macro heat map, yung ating heat map, ito yung shortcut ko eh. Ito tayo. Talagang mababa ang scoring natin sa dollar. Ayan, puro naka-context nga sa USD CAD. Tapos malakas yung mga risk on assets and risk on currency pairs. How much more ngayon? Yung nangyari kagabing intervention ng Treasury. More bullish momentum for the GBP at lahat ng mga risk on assets. And of course, gold. So US dollar, macro bearish talaga siya. So alam naman natin na US dollar is talagang weak ngayon because of a lot of macro factors, diba? So PCPI, inflation and all that. It is not that. The point is, yung Swiss franc, yung nangyari sa Swiss franc kagabi, is that real strength?
And again, percent ang interest rate ng Switzerland. And same thing with the Japanese yen. Sila yung number 1 na ginagamit pang carry trade. Okay? Ngayon, pag nag-reverse yung carry trade, then pag binenta yung dollar, ang unang is either Japanese yen or Swiss franc. Okay? Anyway, baka saan tayo mapunta? Hindi naman yun ang point. So this is how you should approach pagka nag-a-analyze ka ng nangyari sa trades mo or whatever the case may be. Ang point is, nag-try ako mag-check ng ibang mga biglaang drop ng Swiss franc or ng biglaang drop ng Euro CHF in this case kasi nga Swiss franc strength Tapos, ang ginawa ko, sige, kailan ba nangyari to? Kunyari, for example, itong sunod-sunod na 3-week low na to or 3-week na bearish movement na to nung May 2024. So, dyan mo na ngayon magagamit ulit si AI. Kahit yung mga free AI lang pwede So, hindi na ako gumamit ng mga agentic dito. Basic lang na Gemini ko. So, tinanong ko lang siya. Sabi ko, 5/26/2024, anything significant this day? So, bakit? Ba't ko kailangan malaman yon? Kasi, kung ano yung reason kung bakit nag-drop ng 3 weeks dire-diretso yung Euro CHF at nagkaroon ng strength yung CHF for 3 weeks from that day, might actually be connected to today. Well, I found out na hindi. So, tama pa rin yung theory ko that this is just a temporary move. Okay? So, ganoon lang, no? Nag-research ka Hindi. Tapos, ang pinakaiba lang kasi is mostly ng quantitative is yung research mo kailangan naka-convert into numbers kasi pag hindi naman siya naka-convert into numbers, hindi mo siya magagawa ng formula or hindi mo siya magagawa na kung puro idea or theory lang. So, yun. Sana gamitin nyo rin yung sayang kasi libre lang yung MT5. I'm pretty sure darating yung point i-gate yan, magiging gated yan. Ibig sabihin magkakaroon na ng premium subscription or baka hindi na ganoon ka-powerful kasi yun yung mga AI ngayon, pahinanap na So, gamitin nyo na hanggat malakas pa. Lahat ng data na kailangan nyo i-check, lahat ng mga strategies nyo na gusto nyo subukan, etc. Libre lang di ba? Hindi na magkano rin binabayad ko sa AI. So, ito libre lang kay MT5. So, why not use it?